Hi guys! So welcome back to my channel. So for today's video, yung pag-uusapan po natin ay high blood, alta presyon, hypertension. So marami pong mga Pilipino, pati po mga kabataan ngayon ay nagkakaroon ng ganitong sakit. So ano nga po ba ang high blood? Paano natin masasabi na may high blood na ang isang tao? Ano ang mga possible na causes at sintomas nito? Pag-usapan po natin yan. At kung bago ka po sa channel na ito, don't forget to like and subscribe para lagi kang updated sa mga panibagong videos natin. Salamat po! Ang hypertension o high blood ay isang kondisyon kung saan masyadong mataas yung pressure na dumadaloy sa ating mga ugat. Kapag hindi ito naagapan, ang sobrang pwersa ng dugo ay maaaring makasira sa mga ugat at makaapekto sa tibok ng puso. Dahil dito, maaari din itong humantong sa mga seryosong komplikasyon tulad ng heart attack, stroke at sakit sa bato. Kaya napakahalaga na panatilihing normal ang blood pressure upang maiwasan ang mga komplikasyong ito. So dito sa chart, makikita natin na para masabi na normal yung BP, dapat less than 120 over less than 80 siya. Kasi pag 120 to 129 over less than 80, so considered na din siya as medyo mataas, or ito yung tinatawag natin na pre-hypertension. So sa stage na 'to, no need pa naman usually na maggamot, pero talagang kailangan na maging conscious na tayo sa lifestyle natin. So kailangan mas kumain ng masustansya, mag-exercise, at hangga't maaari dapat umiwas na tayo sa stress para hindi na siya tumuloy dun sa pagkakaroon talaga ng high blood. Then yung stage 1 hypertension naman, 130 hanggang 139 over 80 hanggang 89. So dito, meron na talagang gamot na binibigay para ma-manage yung BP at syempre sasabayan din ng lifestyle changes. Doon naman sa stage 2, so 140 or higher over 90 or higher. So dito, minsan ginagamit na yung combination drugs and hindi na lang din talaga sapat na mag-adjust dun sa lifestyle. So kailangan na talaga ng gamutan para ma-manage ng maayos yung BP. And for example naman, nag-monitor kayo ng BP nyo and ang lumabas na resulta ay higit sa 180 over 120. So mas maganda po na pumunta na kayo sa pinakamalapit na ospital kasi talagang delikado na po pag ganito na yung lumabas na BP natin. So every time na mag-measure tayo or mag-monitor tayo ng BP natin, dalawang number yung nakikita natin, yung nasa taas at saka yung nasa baba. So yung nasa taas, ang tawag po dyan ay systolic. So ito yung unang numero. So ito po yung presyon ng dugo habang tumitibok yung puso. Yung nasa baba naman po, yung pangalawang numero ay yung diastolic. Ito naman yung pressure ng dugo habang nagpapahinga ang puso sa pagitan ng mga tibok. So ang high blood po or hypertension ay tinatawag na silent killer. Ito ay dahil madalas walang malinaw na simptomas sa simula. Pero kapag malala na yung kondisyon, doon pa lang talaga mararamdaman yung mga symptoms. So ito din yung ilan sa mga sintomas na pwedeng magpa-alert sa atin na baka meron na tayong hypertension. So madalas na napapagod, masakit yung ulo, pananakit ng dibdib, malabong paningin, hirap sa paghinga, at hindi regular yung tibok ng puso. Kaya mahalaga talaga na pag naka-experience kayo ng mga symptoms na ganito, lalo na kung paulit-ulit, kahit wala po kayong nararamdaman, ugaliin din na regular na magpa-check at magpa-monitor ng BP para maagapan natin kung ano man yung mga posibleng maging komplikasyon. So, meron pong dalawang klase ng hypertension. Una, yung primary hypertension o yung tinatawag din na essential hypertension. Ito yung pinaka-common at kadalasan ang reason ay sama-sama na, pwedeng sa genes, sa lahi, sa pagkain at sa edad. Pero yung mga lifestyle factors na pwede pong makaapekto at magpataas ng reason kung bakit magkakaroon ng high blood ay yung mga paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, stress, sobrang timbang, sobrang pagkain ng mga maaalat. So, yung pangalawa naman ay yung tinatawag na secondary hypertension. So, ito ay mataas na blood pressure na may malinaw na dahilan. Kadalasan ay dulot ng ibang kondisyon sa katawan o mga gamot na iniinom. So, halimbawa po ng mga gamot ay yung mga ginagamit nating gamot pagka may sipon, mga pills at mga pain relievers katulad ng mefenamic acid, ibuprofen. So, sa ganitong kaso, mahalagang ma-diagnose yung pinaka-cause ng problem para mabigyan din ng tamang lunas. And hindi din usually enough yung lifestyle change kasi kailangan talaga na putin yung pinaka-cause nung high blood.
So, punta naman tayo sa mga gamot na ginagamit for high blood. So, unang-una dyan yung beta blocker or yung mga olol drugs. So, ito yung mga bisoprolol, metoprolol, may mga olol sa dulo. So, paano ba ito gumagana? So, binablock or hinaharangan nito yung effect ng hormone na adrenaline na nagkukos ng pagpapabilis ng tibok ng puso. Dahil dito, bumabagal yung tibok ng puso at humihina yung lakas ng pagtibok kaya bumababa rin ang blood pressure. So, yung pangalawa naman natin na gamot ay yung tinatawag na ACE inhibitors o yung mga may pril sa dulo katulad ng enalapril. So, ito naman, pinipigilan nila yung paggawa ng angiotensin 2 sa katawan. Cause kung bakit kumikipot o nagnanarrow yung mga ugat. So, pag mas makipot yung ugat, mas mahihirapan ng puso na magbomba ng dugo, kaya tumataas ang pressure. Dagdag pa dito, yung angiotensin 2, naglalabas din yan ng hormone na lalo pang nagpapataas sa pressure ng dugo. Kaya nakakatulong talaga yung ACE inhibitor sa pag-relax ng ugat, pagbaba ng pressure at pagprotekta sa puso. Yung pangatlong gamot naman ay yung angiotensin receptor blocker at ang example nito ay losartan. So, tumutulong itong pababain ang blood pressure sa pamamagitan ng pagharang sa effect ng hormone na tinatawag nating angiotensin 2. Yung angiotensin 2, ito ang dahilan kung bakit kumikipot yung ugat, kaya lalong tumataas ang blood pressure. Ginagawa din nito ay naglalabas ng aldosterone o yung hormone na nagtatrap sa asin at tubig ng katawan, kaya lalong tumataas ang BP. May direct din tong action sa ating kidney para mabawasan ang paglabas ng asin at tubig sa ihi. So, ang ginagawa ni losartan, binablock yung angiotensin 2. So, pag nakablock na yon, mas relax yung ugat, mas mababa yung fluid retention or yung pag-ipon ng tubig at asin sa loob ng katawan at mas bababa din ang blood pressure. Pang-apat naman ay calcium antagonist o calcium channel blockers na katulad ng amlodipine. So, pinipigilan naman ito ang pagpasok ng calcium sa cells ng puso at ugat na nagpapalakas ng pagtibok ng puso at nagpapakipot ng ugat. So pagka hindi nakapasok yung calcium, mas relax yung ugat at mas tumuluwag ang daanan ng dugo, kaya mas bababa ang blood pressure. Take note lang din na sa mga umiinom ng amlodipine, may mga nakaka-experience ng pamamanas. Panglima ay yung mga tinatawag natin na diuretics or water pills. So tumutulong naman ito para ilabas ang sobrang tubig at asin sa katawan. So tinutulungan nito ang kidneys na maglabas ng sobrang asin at tubig sa pamamagitan ng ihi. So dahil dito, bumababa ang dami ng fluid sa dugo na kailangan ipump ng puso. So nakakatulong ito sa mga may high blood, may heart failure, may pamamanas at may mga problema sa kidneys. Kapag may heart failure, hirap ang puso sa pagbomba ng dugo. Kaya mahalaga na mabawasan ng fluid sa katawan para hindi na mahirapan ang puso. So narito ang ilan sa mga pwede nating gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng hypertension. Una, kumain ng masustansyang pagkain. Pangalawa, umiwas sa mga maalat na pagkain. Hanggat maaari, umiwas sa processed at canned goods. Pangatlo, pananatilihin na tama ang timbang. Limitahan din ang pag-inom ng alak dahil nakakatulong ito upang lalong mas tumaas ang blood pressure at nakakasira din ito ng atay at puso. Panglima, itigil ang paninigarilyo dahil nagpapakipot ito ng ugat at nagpapabilis sa tibok ng puso, mga bagay na direktang nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure. Ika-6, magpahinga at iwasan ang labis na stress. At higit sa lahat, ugaliin na mag-monitor ng blood pressure. So kung wala po kayong available na BP monitoring device sa bahay, so pwede po kayong pumunta sa mga malapit na butika sa inyo kasi nag-offer din po sila ng free BP monitoring.